Hello, welcome back. Naputol lang yung video natin but this is the continuation of our first video about additional information pala on phlebotomy. Next, we have methods of blood film preparation. Sabi ko kanina, pag meron kang dugo from EDTA or pwede direct sa finger, gagawa ka na ngayon ng slide. The first method of blood film preparation is manual wedge technique. Yung gumagamit tayo ng dalawang glass slide. Usually, yung isa, yung regular glass slide, the other one na ginagamit natin na pang spread, ang tawag natin doon, spreader slide. So, sir, paano namin malaban na spreader slide yung isa? Yung may, sa dalawang gilid, may notch siya. Yung parang may ganun yung dalawang gilid. Okay? Yung slide kasi na twitch. Pero kapag yung, paano ba yung notch? Ganito yung itsura nun. Oops. Magdo-drawing ako. Yung slide kasi, di ba yung dulo nun ay ganun. Yan. Pero kapag siya, tawag doon, spreader slide, yung dulo niya ay yung may notch dito. So parang may notch na side. Yan yung ating spreader slide. Oops, ganun ang drawing. So, ganun yung ating spreader slide. Ito tuwid lang na slide. Bakit ang spreader slide ay may notch? Pag pinatong mo yan dito, ganyan na ang hitsura niya ng slide. Pag naglagay ka ng dugo dito at spread mo ito papunta dyan, may space dito sa gilid. Hindi malalagyan ng dugo yung gilid kasi nga may notch yung gilid nitong slide. So, yan yung ating spreader slide. Okay. Bakit yung drawing ko? But it's okay. Next. So, pag magamit tayo ng two glass slide, the other one is a spreader slide, ang tawag natin ng manual wedge technique. Pero sa ngayon, hindi na masyadong ginagamit yung may gilid pa yung smear kasi pwedeng pahiga na yung spreader slide eh. So, yung spreader slide, yung ginagamit na pang push ng blood. Remember the angle? The angle ay mula dito sa slide, no, kita nyo sa drawing sa taas, and the angle papunta dun sa slide na naka-flat on the table. 30 to 45 degrees. Pag gusto nating maging makapal ang ating smear, so or umiksi, itataas natin yung angle. Pero pag gusto nating numipis or humaba, ibababa naman natin yung angle. Ibig sabihin, ibababa natin yung ating spreader slides. So, pag nag-prepare tayo ng smear, syempre, consider natin yung size of drop. Pag malaki yung drop mo, syempre makapal yan. At hindi pwedeng makapal na smear. So, dapat babaan mo yung angle mo para numipis. Or, the speed, yung bilis ng pag-spread mo ng ganon. Pag too fast ang iyong pag-smear, mas makapal yan. Kaya pag medyo smooth lang dahan-dahan, mas numinipis siya. So sabi, sir, kung laging manipis po yung aking smear, bibilisan ko ba or babagalan para makorek? O, kung sobrang nipis ka at gusto mong kumapal siya, edi bilisan mo para maging thicker siya. And of course, the third consideration is hematocrit of patient. Pag mataas ang hematocrit, mas malapot, mas makapal yun. Pag mababa ang hematocrit ng patient, mas less yung kanyang viscosity, so mas manipis yung gawa mong blood smear. So, characteristic of an ideal blood smear. Kung nakikita nyo dyan sa picture, using the wedge method, there is a gradual transition from thick to thin. So, yung slide na sa ilalim, makapal, medyo numipis hanggang sa pinaka manipis. Ang length niya, 2/3 ng inyong slide. Sir, pag mga wala pang 1/2, maiksi yun. Sir, punong-puno, mahaba naman yun. Basta hanggang 3/4 ng inyong slide. 2/3 or 3/4. Tongue shape siya or yung sinasabi finger shape. Kasi ang finger shape parang tongue shape din. Yung dulo parang tongue din. Dila, yan. Visible lateral edge. Yung sinasabi ko kanina yung dalawang gilid, may visible lateral edge, pero ngayon hindi na yon. Without irregularities, walang holes, walang bula, kaya hindi pwedeng may butas-butas ang yung slide. And of course, mayroon siyang feathery edge.
Yung feathery edge, yun yung pag tiningnan nyo yung dulo, parang may rainbow. Yan yung feathery edge. Yung feathery edge, dyan tayo usually nagka-count. Makikita nyo dyan sa image, yung sa makapal, dikit-dikit ang mga red blood cells. Hindi mo ma-appreciate kung anong klaseng white blood cells siya. Sa sobrang nipis naman sa dulo, hiwa-hiwalay na ang red blood cells. Tapos medyo distorted ang morphology ng white blood cells. Pero doon sa mga bantang gitna, actually hindi siya gitna, padulo yan, sa feathery edge yan, medyo makita mo na smooth, hindi patong-patong, hindi rin masyadong hiwa-hiwalay ang red cells. Plus, ma-appreciate mo yung morphology ng ating white blood cells. That's the best site na doon tayo magbasa ng at kung magka-count na tayo ng white blood cells or mag-estimate tayo ng red blood cells or magka-count tayo ng platelet. Next, may blood smear ka na. So, paano naman tayo ngayon magbasa ng blood smear? Siyempre, ilalagay natin yan sa microscope. May mga scanning method tayo na tinatawag. Yan, scanning method. So, mayroon tayong cross-sectional or crenellation. Pag sinabing cross-sectional or crenellation, side to side, mula ka lang sa kabilang side ng slide, papunta sa kabila, tapos papunta ulit balik, papunta ulit sa kabila. Longitudinal, mula naman sa manipis na bahagi, dun sa head portion, papunta sa tail portion, papunta sa head. Yung nakikita nyo dyan sa ating image na pangalawa. Yung dalawa, hindi yon applicable. Pag nagbasa tayo, ang gamit natin yung battlement. Ano ba yung battlement? Yung nasa kataas-taasan. Mula ka doon sa feathery edge, tapos pababa ka. Tapos, yan yung usually, yung sinasabi nating ilang ikot yon. Pagkatapos, 1, 2, 3. Pa-side ka naman, tapos akyat ulit, 1, 2. Tapos baba ulit, 1, 2, akyat ulit. Kaya makikita nyo dun sa drawing. Kaya yung mga 3-2-2 pattern na sinasabi natin. Ulit, sa feathery edge, galing kang side, baba, tapos 1, 2, 3, tatlong ikot lang yun, tatlong field, tapos paakyat ka ulit, 1, 2, baba ulit. So, yan yung ating battlement. So, with battlement, sure tayo na doon pa rin tayo sa feathery edge. Unlike sa longitudinal, dadaan tayo sa manipis papunta sa makapal. Hindi yun applicable. Ang cross-sectional naman yung side to side, dadaan tayo dun sa, di ba patang shape yun, may portion dun na manipis bago sa feathery edge, just manipis ulit. Hindi rin applicable. Sabi, sir, saan applicable yung longitudinal at saka cross-sectional? Magnagbasa ka halimbawa ng AFB, maghahanap ka lang ng acid-fast bacilli, dun yun. Pag nagbasa ka halimbawa ng gram stain, doon yun mo pwedeng magamit. But for blood smear, battlement tayo. So kanina, wedge smear, dalawang slide. Ito, the second method of blood film preparation is cover slip technique. Pwedeng dalawang cover slip ang gamitin or pwedeng isang glass slide at sas may cover slip. Pag 2 cover slip ang gamit, ang tawag doon ay Ehrlich's method. Yun bang kukuha ka lang ng cover slip, lalagay mo doon yung dugo, ididikit mo isang cover slip, tapos paghiwalayin mo. Tapos ilagay mo na yung dalawang cover slip na may dugo, ilagay mo sa slide. Yun. The other one is may slide ka, may dugo, ikapit mo lang yung cover slip, tapos hilahin mo lang. Yan yung 2. Ano yung advantage nito? Excellent WBC distribution. Kasi, all throughout sa smear mo, pantay-pantay ang distribution ng WBC. Walang manipis, walang makapal. So, kailan ito ginagamit? Usually, pag nag-undergo ng bone marrow aspirate. In-aspirate ng hematologist yung sa likod mo, sa iliac crest, halimbawa, sa posterior iliac crest, dun lagi yung posic, kung sa inyong anatomy, dun lagi nag-extract ng bone marrow sa likod na bahagi, sa vertebrae na bahagi ng ating katawan. So, pag ganun, hindi ka magsismear na parang blood smear, kundi itong cover slip technique ang gagamitin mo. Marami ng ganyang medtech na nagsabi sa akin, sir, nag-assist ba ako kay doktora, bone marrow? Ano ginawa mo? Kalimutan ko, nagawa akong blood smear, yung wedge smear. Ano sinabi ni doktora?
Sabi ni Tora, di ka ba nag-hematology? Sabi ko, di ba, pinahiya mo pa ako. Sabi niya, pero bumawi naman ako, sir. Ginundahan ko naman ang kasunod na cover slip. Lalong-lalo na kayo, baka naman sabihin, ay, online class yan. Hindi marunong mag-cover slip. Okay? Sa susunod ng mga araw, mag-upload ako ng video na gumagawa ako ng cover slip technique ng blood smear. Sa ngayon, hindi nyo pa naman gagawin yung blood smear. Sa mga nag-MLS, alam niyo nang gumawa ng, ano nga tawag dito na smear? Wedge smear. So, ang i-upload ko sa kasunod ay cover slip technique na lang. Sabi ng iba, sir, MLS ba namin hindi kami tinuruan mag-blood smear? So, that's the time na kailangan natin mag-advance. Mag-search na tayo kung paano gumawa ng blood smear. I will also upload actual video ng classmates ninyo na gumagawa ng blood smear. Isa yan sa output nila noong nag-MLS tayo. Next, kung hindi natin kaya na gumawa ng slide using wedge method or the cover slip method, may mga machine naman na sila nang gumagawa ng slide. Mayroon tayong mini prep, mayroon tayong centrifugal type na sila na mismo ang ano nga tawag dito? Sila na mismo ang magagawa ng slide. Walang kahirap-hirap. Next, kung mayroon na tayong blood smear in any form, kung anong ginamit natin, kailangan natin yung stain. Ang usual na ginagamit na stain for hematology is, anong stain? Right stain. Anong spelling ng right stain? Wala ba dyan ayan, right, W-R-I-G-H-T. Pero, to preserve yung platelet lagi, gumagamit tayo ng GEMSA stain. Usually, pag we are after of the blood parasites like malaria, we are using GEMSA. Kaya, ang kalimitang lumalabas ngayon para pwede sa blood smear, for platelets, WBC, red blood cells, at pwede din naman for parasites, ang ginagamit ay right GEMSA stain. Pero for routine, right stain lang tayo. Okay? Ano ang meron sa right stain? Meron siyang fixative, which is a methanol. Meron siyang buffer, a sodium phosphate, or distilled water that is used to correct the pH. Kasi dapat ang pH lang ng blood smear ay 6.4 to 8.4. Bakit yun lang yung pH? Kasi yun ang normal pH ng ating blood. Nung diniscuss natin sa unang lecture. And of course, may stain tayo na right GEMSA stain. Lumalabas ngayon commercially na mga tinatawag nating Hemacolor or Hemastain, right stain pa rin yun. Mayroon siyang methanol, mayroon siyang eucine, at mayroon siyang methylene blue. Sabi, sir, ano ang kaibahan ng MEM na nasa baba sa fixative buffer stain na nasa taas? Yung nasa taas kasi mixture na. Fixative para ma-fix mo yung smear. Ma-fix mo yung blood cells na nandun. Tapos, maglalagay ka ngayon ng stain. Sa stain yung number 3, nandun na yung blue stain, nandun na rin yung red stain. Tapos, para gumanda lang ang kapit sa blood cells, lalagyan mo siya ng buffer. Yun. Dito naman sa MEM, sa baba, isa-isa. Ilalagay mo sa fixative para ma-fix, tapos magagamit ka muna ng primary stain, which is eucine. So, magiging color red or parang pinkish or parang kung matagalan ka parang orange ang iyong smear. And then, gagamit ka ng methylene blue. Ang laging lumalabas ngayon yung sausaw lang. Meron ka ng glass na nandun na yung alcohol, 3 to 5 dips. Tapos, eucine, 3 to 5 dips. Tapos, methylene blue, 3 to 5 dips. Banlaw ng water, pagtingin mo, parang violet na may halong red yung color ng iyong smear. So remember the MEM, methanol, eucine, and methylene blue. Sabi, sir, para saan yung eucine? Para saan yung methylene blue? So later natin i-discuss ano ba ang structure na binibigyang color ng eucine. Ano ba ang structure na binibigay yung color ng methylene blue when we discuss each blood cell? Okay, characteristics of a well-stained blood smear. Macroscopic color, pag tiningnan mo, pink to purple ang color niya. Sabi ko, naghalong violet na parang may red. So, parang pink to purple ang color niya. And then,
Pag sinilip sa microscope, the color of a red blood cell, pag tama ang pag-stain nyo, is salmon pink. Ibig sabihin, the red blood cell reacts with the eosin kasi siya yung red ng pink. Siya yung stain pala na pinkish or reddish or parang orange in color. Ang tawag natin sa structure na yon ay eosinophilic. Kasi meron siyang affinity with the eosin. WBC, purple to blue ang color niya of the nucleus. Yun naman ang tawag natin, basophilic. May affinity siya with the basic stain, which is a methylene blue. What about sir yung eosin? Acidic ba siya? Yes. Neutrophil cytoplasm. Siyempre cell siya, ang white blood cell. Ang red cell din siya. Kaso ang mature na red blood cell, walang nucleus. So buong cell, salmon pink. WBC, mayroon siyang nucleus sa loob. So yung color ng nucleus, purple to blue. Pero yung cytoplasm niya, pink to tan. Ibig sabihin, ang basophilic lang doon ay nucleus. Pero yung pink to tan na cytoplasm, may pagka-acidic siya. Kasi may affinity siya sa eosin. Kung may granules naman, di ba, yung white blood cells natin, mayroon tayong granulocytes. Mayroon naman tayong granulocytes without granules. Yung may mga granules, yun yung neutrophil, eosinophil, tsaka basophil. Yung walang granules or the agranulocytes, yun yung monocytes at saka lymphocytes. So, 3 granulocytes with granules, tapos 2 agranulocytes without granules. So, yung granules natin, violet to lilac ang color pag siya ay neutrophil. Pag eosinophil, nag-iiba lang din ang color ng granules. So ang granules niya may affinity sa eosin. So ang color ng granules niya, red-orange. Basophil, basophilic. Ang granules niya is blue-black. Monocyte, wala siyang granules. So wala siyang color ang granules. Ulitin, sir, anong color ng cytoplasm ng eosinophil? Yun din, pink to tan. Cytoplasm pala, tama. Pink to tan. Sabi mo kanina, sir, orange, granules niya lang yun. Ano ang color ng nucleus ng eosinophil? Purple to blue. Anong color ng granules? Red-orange. So, sa granules lang sila nagkatalo. Yung neutrophil, eosinophil, at saka basophil. Monocyte, the color of the granules is blue. Parang, ang description is robin egg blue. Robin egg blue. Yung robin egg, yung ibon, yan. Parang blue. Yung mga size, mga shape, mamaya natin yun, i-discuss. Ang mahalaga lang dito, para saan yung MEM, yung eosin at saka methylene blue. At sabi ko kanina, it gives color to the different structures of the blood cells. Ayan na yan. Okay? So, what are the problems that could be encountered in staining? Nandiyan na po nakalagay. And, ano yung usual cause? Like, halimbawa nakakita ka, nagsilip ka na sa microscope, pagtingin mo, yung red blood cells kayo sobrang red. O di kaya ay parang hindi na ganun ka pink, parang very, very light. So, ang problem yun, a stain or a buffer that is too acidic. Yun lang yun. Halimbawa, WBC is too dark. Sobrang dark daw ang WBC. Parang dark blue na. Di ba? Blue to purple yon. So, ang reason, inadequate rinsing. So, any deviation from the usual and proper procedure, pwedeng magkaroon ng problems. Sabi, sir, ano naman ang gagawin? Malalaman mo kung ano ang remedy. Halimbawa, WBC is barely visible. Ang usual cause, under buffering or over rinsing. Anong gagawin mo? Sir, lalagyan ulit ng buffer. Wrong. Ang gagawin mo, maggagawa ka ulit ng smear, tas magiging aware ka ngayon, maging conscious ka kung paano mo ginagawa ang buffering. Kung ganun pa din, ang problema dyan, yung buffer mo.
Halimbawa, sir, gray or blue ang red blood cell. Hindi siya salmon pink. So, stain or buffer is too basic. So, anong gagawin mo? Check mo muna ang pH ng iyong stain. Baka naman yung iyong eosin ay hindi na acidic. Naging basic na siya. So, self-explanatory, kailangan aralin. Next, evaluation of peripheral blood smear. Sabi, sir, akala ko ba hematopoiesis tayo? Bakit ang daming dagdag doon sa una? Bakit ko dinagdag ito sobrang dami? Kasi nga, nag-review nga ako ng mga questions sa board exam. At ito yung mga nakita ko. Okay, mayroon ka ng blood smear, na-stain mo na siya, then you need to evaluate na po ang peripheral blood smear. So, using the low power, finocus mo na siya, nakalagay mo sa low power. Hindi naman tayo pwede dumiretso sa high power. Dapat low power muna. Ang una mong gagawin, you choose area mula sa blood smear. Anong area ang hanapin mo? Number 1, RBC subcentral pallor and are near each other but not overlapping. So maghanap ka daw muna ng area na may ganyan. Pero kanina nabanggit ko na saang area mo makikita na kung saan ang red blood cells ay hindi patong-patong at hindi din naman hiwa-hiwalay ng sobra. Nasa feathery edge. Yan yun. Kung hindi maganda yung feathery edge din, kailangan mo magawa ng panibagong smears. Number 2, cells are appropriately stained. Maganda nga, nasa feathery edge ka nga, maganda hitsura ng red cells, pero yung white blood cells mo naman, walang nucleus o hindi na stain ang nucleus. So, hindi rin naman pwede. Okay? So, para saan yun? Yan doon. And number 3, avoid the feathered edge, RBC na macrocytic, flattened, lax central pallor, and WBC na often distorted. Yan yung after ng sabi ko, yung sa pinakadulo na. Yung sabi ko kanina, naiiba ang morphology ng WBC. And i-avoid din natin yung sobrang thick na part na kung saan may rouleau formation. Rouleau formation yung parang stack of coin, nagdidikit-dikit ang ating white blood cells, katulad ng ipinakita sa picture kanina. Okay? So, nung nasa low power tayo, nakita na natin, ito yung size, ito yung site, ito yung area na magbabasa ako. Then, shift tayo sa high power. Para saan naman yun? To use to assess red cell morphology. Titingnan mo high power, yung red cell morphology dito ay maganda. Hindi siya distorted, hindi dikit-dikit. And of course, ginagamit ang high power to estimate total white blood cell count. Number of WBC per high power field. Kung 2 to 5 WBC per high power field, may estimate ka na kaagad na WBC count doon. So, tuturuan ko rin kayo ng estimation of WBC count. But for now, memory muna yung inyong gagamitin. Next, after the high power, shift ka sa OIO. That's the time, pag nasa OIO ka na, examine na natin ang nucleus. Yung detailed na morphology ng nucleus of the WBC. Para with the detailed nucleus appearance na visible sa ating mga mata, makikilala na natin sila kung neutrophil ba sila, eosinophil sila, basophil sila. Of course, in relation doon sa kung ano yung pinapakita nilang granules, especially for the granulocytes. And it is used for WBC, differential count. Kailangan nyo matandaan yan, if you are using high power objective, estimate of WBC ang makuha nyo. But for an actual WBC differential count, you will use oil immersion objective. In OIO, pwede rin tayo mag-estimate ng platelet. 10 fields, ika-count lang natin lahat ng platelet natin. And then times 20,000. Yan, makukuha na natin yung ating platelet. Okay? Haha. Next, aside from the blood cells na magka-count tayo, mag-differential count, pwede rin natin makita yung mga blood parasites in the peripheral blood smear. Especially pag gumamit tayo ng GEMSA stain or right GEMSA stain. So, anong mga blood parasites ang pwedeng makita? As discussed in your parasitology, we can observe malaria. So, meron tayong 4 types of malaria, the Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, and Plasmodium malariae. What's important in hematology is that pag nakakita ka ng malaria, ibig sabihin talaga noon,
may effect yun sa morphology ng iyong red cells. Or, pag nakakita ka ng structure similar to the different stages of malarial parasite infection, reported pa rin yun. Hindi mo i-report na nakakita ka ng malaria. Sasabihin mo lang sasabihin, hindi mo pala i-report kung anong klaseng malaria. I-report mo lang sa remarks na plus malarial parasite noted, please verify. So pag nakita yun ng doktor, magpapacheck ako sa malaria naman. But basic lang, Plasmodium falciparum is the most pathogenic malarial species, and if the patient suffer from sickle cell anemia or sickle cell trait, naging resistant sa Plasmodium falciparum. Kabilang sa hema kasi ang sickle cell anemia is hematology. If you are infected with Plasmodium vivax at ikaw ay may DAFI A negative, B negative na blood type, resistant ka sa Plasmodium vivax as Plasmodium knowlesi. So, kung DAFI A neg, B neg ka, safe ka, hindi ka magkakaroon ng infection because of Plasmodium vivax at Plasmodium knowlesi. And of course, the two, ovale at malariae, I leave it sa inyong teacher sa parasitology. Sila na ang magdi-discuss niyan sa inyo. Aside from malaria, we can also observe filaria in our blood parasites, like the Wuchereria bancrofti, the Brogia malayi, at saka yung ating loa-loa. We can also observe yung mga blood flagellates or yung mga hemoflagellates yung tawag natin, yung mga trypanosomes. The Trypanosoma brosei rhodesiense, Trypanosoma brosei gambiense, and Trypanosoma cruzi. Ni-research ko lang yung kanilang mga disease and then kung anong species ng kanilang vector. Like the Glucina species at saka yung ating Triatoma species na bug. So the storage of blood smear slides, pag nagawa kayo is at least 7 days before proper disposal. So sabi, sir, hindi namin alam yung mga blood parasites na yan. If ever na hindi nyo to alam, pwede ko siyang i-discuss sa inyo pagdating natin sa diseases associated with red blood cells. Kasi affected ang red blood cells ng ating mga blood parasites. But for now, this is part of the blood smear evaluation. So aside na ini-evaluate natin yung platelet, red cell, white blood cell, yung mata natin naghahanap din kung mayroon ba siyang filaria, may trypanosomes ba siya, or mayroon siyang malaria, filaria, and trypanosomes. So medyo wala pa lang kayo idea ngayon kung hindi yan na-discuss sa inyo. Yung mga banana shape banana shape tropozoite in malaria, yung mga ganon. Tapos yung spindle shape na Wuchereria bancrofti, yung mga ganon, kailangan ninyong maintindihan yun. Just tell me kung hindi niyo yun alam, magpipakita ako ng picture pagdating sa ating red blood cell infection. Okay, I think that's the end of my additional info in phlebotomy. On the next video, I will now start hematopoiesis. I hope you understand our topic.